Sino ba ako bago ko siya nakilala? Simple lang. Laging pagod kahit bagong gising, laging malungkot kahit may masaya, laging umiiyak kasi hindi na kaya, at laging hinahanap ang pangarap sa ibang tao. Dear me, mahal na kita ngayon. Alam ko kung ilang beses ka nang na-reject. Mula sa maliliit na bagay hanggang sa mga pangarap na hindi mo natupad. Naaalala ko before umiiyak ka pa habang pilit na iniisip na kapag nagbago ka sa panlabas na anyo, pag naging mas magaling, mas maganda, mas gusto ng iba, mas magiging sapat ka na. Masyado ka kasing babad sa social media, kaya ang standard mo sa worth mo galing sa likes, sa shares, at sa validation ng iba. You wanted to be that cool teenager, yung confident, may aesthetic life, yung cool sa mga tao, pero yung totoo, ang gulo mo sa loob. Ayoko mang sabihin na mahina ka, and not to invalidate your feelings, pero ang totoo, mahina ka talaga. At hindi lang yan, may pagkamaldita ka rin sa bahay. Sa totoo lang, bingo ka na nga eh. People pleaser sa labas, sa mga tao, pero pagdating sa loob, yung mga tao sa loob ng bahay, yung hirap mag-please sa'yo sa sobrang pasaway mo. Nagdadabog ka, nagmumura ka, laging nakakunot yung noo mo. Minsan o madalas nawawala ng respeto sa mga magulang mo. Masyado kasing mainitin yung ulo mo. Kapag hindi ka galit, iiyak ka. Kapag hindi ka naman umiiyak, tulala ka. Hindi mo kayang kontrolin yung emotions mo. Kung hindi, yung emotions mo ang nagko-control sa'yo. Alam ko naman na hindi ka nagdadrama lang. Pero kasi masyado mong in-embrace, masyado mong niyakap yung malungkot ka. Kaya naman, yun yung kumalat sa sistema mo hanggang sa sumabog ka na. Kasi naman, playful ka, hindi ka prayerful. Hindi ka lang din broken-hearted, pero broken vessel ka. Pero alam mo, old me, hindi kita kinamumuhian, hindi rin kita ikinakahiya. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararanasan yung totoong pagbabago. Salamat kasi kahit gulong-gulo ka na, dumating ka sa punto na natuto kang bumitaw. Natuto kang bumigay. Kasi na-realize mo na hindi pala sapat yung paghawak lang sa tao. Mas kailangan mo pala ang pagkapit sa Diyos. Kung hindi ka natutong bumigay, hindi ako magiging ako ngayon. Hindi mo na kailangang magpanggap, hindi mo na kailangang umiyak mag-isa, at higit sa lahat, hindi mo na kailangang takasan si Lord. Kasi ngayon, hawak niya na tayo. Sincerely, with grace, the new me. Saved, seen, surrendered. Very worth it. Yung pagbabago, it's immeasurable. At first, takot talaga ako. Kasi takot akong isipin ng mga tao sa paligid ko na, ay, nagbago na to. Ay, masyado na tong religious. Masyadong righteous. Masyadong banal. Yan, dyan ako takot. Kasi nga, yung mga nakakakilala sa akin, kilala nila yung dati kong pagkatao, yung dati kong personality, yung dati kong mindset. So ako talaga, nahihirapan ako na baguhin yung sarili ko kasi isang factor yung mga tao sa paligid ko. And kung sino man yung nakakilala sa akin noon, very pressured talaga ako na baguhin yung sarili ko. Kasi nga, hindi siya yung usual, hindi siya yung
Hindi siya yung cool type, hindi siya yung kung ano yung sinasabi ng mundo na to, hindi siya yung usual na sinasabi ng mga teenager na katulad ko. And now, some of my friends, my closest friends, tawag sa akin church girl. Kasi yun yung nakikita nila sa social media, yun yung napapansin nila na nagbago sa akin, na very church girl ka na. And some of my acquaintances, naniniwala ko, siguro iniisip nila na, ay, religious na pala to. Ay, ganito na pala to, ganito na pala yan, ganito na pala yung ginagawa niya, pinapractice niya sa araw-araw. And you know what? Totoo yun. Hindi ko siya itatanggi. Pero ito lang yung isa din na gusto kong sabihin. Never in my life na inisip ko na mapupunta ako sa ganitong posisyon sa buhay. Sa ganitong pangyayari sa buhay. No, sa lugar na to, sa pwesto na to, na nagsasalita ako ngayon. Kasi hello, hindi talaga ako to. Hindi talaga ako to kasi ako si Laika na sobrang mahiyain. Ako si Laika na takot magsalita sa harap ng camera, sa harap ng tao. Ako si Laika na very bugnutin. Yung mga ganon. So, ang dami talaga, ang daming nagbago sa akin. And, isa lang din sa gusto kong i-share na ngayon, lahat ng gusto ko noon, nahanap ko siya sa pagsaserve ko sa Lord. So, kung before, na mahilig akong kumanta, gusto ko na ipakita yun sa mga tao. Gusto ko na ma-recognize nila, ay, ang ganda ng boses mo. Ay, dapat sumali ka sa contest. Na, ay, ang galing mo dito, ang galing mo dyan. Gusto ko yung mga praises, gusto ko yung mga validation na yan. And feeling ko, yun talaga yung bumubuo sa akin. Pero, sobrang late ko na na-realize. And I'm thankful na na-realize ko siya na youth pa rin ako. Na hindi pala doon umiikot yung mundo. Na like, hindi pala dapat ganito. Na masyado mong gino-glorify yung sarili mo. Na mali yun. Kasi mahirap na kapag sa sarili mo ikaw nakafocus, nawawala ka sa tamang daan. So, ayun nga, kagaya ng sabi ko, for example, gusto ko nang nare-recognize ako ng tao, gusto kong nakikita nila ako sa mga gantong bagay. Pero, na-realize ko na hindi pala siya importante. Na, siguro ngayon, makikita nyo na sobrang cheesy mo naman. And alam ko na yung mga sinasabi ko ngayon, sobrang cheesy para sa youth na katulad ko na sabihin yung mga bagay na to. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na wala talagang imposible pagdating sa Panginoon. Kasi kung sino ako before, hindi na talaga ako yun. And I'm very proud na sabihin sa lahat ng tao na hindi ako dinedefine or hindi na ako pwede pang i-define nung dati kong pagkatao kasi iba na talaga ako ngayon. And isa din sa pinanghahawakan ko na word ng Lord is galing sa Romans 12 verse 2. Sabi doon, do not be conformed to the pattern of this world, but be renewed and transformed by the renewing of your mind, so that you will discern God's will that is good, pleasing, and perfect. So, nung na-realize ko yun, ay Laika, hindi naman pala dapat sumabay ka sa mundo. Hindi naman pala porket ito yung uso ngayon, ito yung trending ngayon, ito yung papakinggan mo, ito yung gagawin mo. Dapat ganito yung forma mo, dapat ganito ka magsalita, dapat ganito yung mga posting mo sa Instagram, ganito yung mga posting mo sa profile mo, dapat ganito ka. So, na-realize ko na mas nade-define ako ng mga bagay na galing sa labas, na galing sa mundo. Pero kasi ang word ng Lord is dapat hindi. Kasi dapat isa lang yung pinapakinggan mo. Kasi kaya dumadating tayo sa point na ang ingay-ingay ng mundo. Tapos, yun pala, pag binalikan natin, tayo rin yung may kasalanan kasi in the first place, nakikinig tayo sa sinasabi nila. And ngayon, natutunan ko na isarado yung tenga ko sa mga bagay na makamundo, sa mga bagay na na-realize ko na nalaman kong mali pala sa mata ng ating Lord. So,
sobrang daming pagbabago. Um, sobrang daming binago sa akin ng Lord. Na hindi lang pala physically, hindi lang siya, it's not physical. It's not about just the physical, but it's your heart na nababago ng Lord natin. And before, hindi ko talaga naiintindihan, hindi ko alam yung meaning na paano nababago ng Lord yung isang tao. Na parang kung sa mata ng tao, wala na siyang chance magbago. Pero sa mata ng Lord, malaki pala yung chance mo. So, yun yung nakita ko din na malaki pala yung plano ng Lord sa akin. Yung plano ko para sa sarili ko, masyado siyang maliit. Yung mga desires ko, wala pa yun sa desires ng Lord para sa akin. So, natuto akong mag-surrender. Natuto akong mag-lay down. Lahat ng decisions, ng emotions, ng feelings na lumilipad, feelings na nagbabago, no? Na natutunan ko na isurrender lahat ng nangyayari sa buhay ko sa Lord. And ayun din, gusto kong iwan sa inyo yun, na matuto tayong mag-surrender. Na matuto kang ibigay yung puso mo sa Lord. Matuto kang i-offer yung heart mo sa Lord. Huwag mong ipagkatiwala yan sa mga tao lang din. Kasi malaki yung tsansa na masisira at masisira, na madudurog at madudurog. Pero kapag sa Lord mo pinagkatiwala yung heart mo, hindi yan masisira, pero gagamutin niya pa and bubuin niya para sa'yo. Corny man sa pandinig natin, pero praise God. Kasi natutunan ko na hindi na dapat sa akin umiikot yung mundo, kundi para sa Kanya. And natutunan ko rin na ang Lord kaya niyang baguhin, hindi lang yung ugali natin, pero yung puso na rin. Puso para sa sarili mo, puso para sa ibang tao, at puso para sa Kanya.